magandang tanghali po sa ating lahat. Meron tayong update regarding kay Tropical Depression Ramil. Nabuo po ito kaninang alas 2 ng madaling araw. As of 10 in the morning naman ay huli itong namataan 760 kilometers na lamang po sa may silangan ng Virac, Catanduanes. Ito ay bahagyang lumakas from 45 kph naging 55 kilometers per hour po ito malapit sa gitna at may pagbugso hanggang 70 kilometers per hour. At kumikilos po southwestward or patimog kanluran at 25 kilometers per hour. Base po sa ating latest animation, wala pang direktang epekto itong si Bagyong Ramil, subalit yung trough o yung outer portion nitong bagyo ay nakaka-apekto na dito sa may Bicol at sa may Eastern Visayas, habang patuloy pa rin yung mga pag-ulan for today over the eastern sides of other areas pa in Luzon dahil pa rin yan sa easterlies o yung hangin po galing sa may silangan. Base po sa pinakahuling track ng Pag-asa, inaasahan within the next 24 hours po westward or pakanluran po ang movement nito. So ibig sabihin talaga ay direkta po itong makaka-apekto po dito sa may Kabikulan. Magkakaroon ng close approach dito sa may northern and eastern Samar, pagsapit po bukas ng umaga. Then pagsapit naman ng tanghali hanggang hapon, magkakaroon po ng landfall dito sa may Kabikulan. So maaaring magkaroon ng landfall ng mga 2 o 3 beses, depende po dun sa mga isla na tatamaan ito, lalo na sa may Catanduanes, sa may eastern coast po, sa mga eastern islands ng Camarines Norte and Albay. Then afterwards, magkakaroon din ng close approach po pagsapit po ng gabi dito sa may Camarines Provinces and Quezon Province. Pagsapit naman po bukas ng umaga, posible itong magkaroon ng panibagong landfall dito po sa may area ng Northern Quezon, kabilang ang Polillo Islands or sa may Southern Aurora. So simula naman Sunday ng umaga hanggang sa gabi ng Sunday, ay babagtasin po nito itong timog na bahagi ng Northern Luzon, buong Central Luzon, and affected din po ang malaking bahagi ng Calabarzon, and that includes Metro Manila. So pagsapit po ng Sunday ng gabi, nasa may karagatan na ito sa may West Philippine Sea at lalabas ng ating Philippine Area of Responsibility po sa Monday ng umaga or tanghali. In terms of intensity, possibly po mamayang gabi lumakas pa ito bilang isang tropical storm at magkaroon ng international name. Nakikita natin yung estimated na lakas ito habang lumalapit po dito sa may Luzon ay nasa 65 to 75 kilometers per hour. So may kalakasan pa rin po ang hangin na daladala nito, no? And in terms of lawak niya, medyo malawak din po sa ngayon at posibleng lumawak pa ito habang lumalapit dito sa may Luzon. Kaya malaking bahagi nga po nito, Luzon and Eastern Visayas, directly maapektuhan ng mga pabugso-bugsong hangin at may kalakasang pag-ulan. We also have to take note itong cone of probability na tinatawag natin, no? So sa ngayon, nasa Hilagang Bicol, yung posibleng daanan po ng bagyo. Pero knowing na ito ay meron pa rin cone of probability or uncertainty na posible pa siyang bahagyang umakyat, so maaaring magkaroon ng landfall for the first time dito sa may Aurora, Isabela area, pero mas naglilin towards the southern movement po itong bagyong si Ramil, no? Maaaring magkaroon ng paglapit pa dito sa may Northern Samar, then magkaroon ng landfall dito po sa may parting Albay, Southern Catanduanes and Camarines Sur. Babagtasin po ng mismong sentro ng bagyo ang natitirang bahagi pa ng Camarines, Quezon, at hindi rin natin inaalis yung tsansa na didikit pa ito sa may Metro Manila at sa may northern portion ng Calabarzon hanggang sa bagtasin po ang Central Luzon. Sa araw po yan ng late Saturday hanggang sa araw po ng Lunes. So possible landfall over Bicol region on Saturday afternoon and another landfall dito sa may Aurora, Quezon area pagsapit po ng Sunday ng umaga. Sa ngayon po meron tayong nakataas na wind signal number 1 or babala sa hangin dito po sa may Southern Luzon and Eastern Visayas. Eastern portion kabilang ng Quezon and eastern portion of Quezon, kabilang ng Polillo and Alabat Islands. Meron na rin tayong signal number 1 pa rin sa Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Sorsogon, gayon din sa Burias and Ticao Islands, Northern Samar, northern portion of Samar, at northern portion of Eastern Samar. Mas maraming lugar pa po sa Luzon and Visayas ang magkakaroon ng mga wind signals habang lumalapit po itong si Bagyong Ramil at posible tayong magtaas ng hanggang wind signal number 2, knowing po na ito ay approaching sa atin as a tropical storm. So yung estimated po na lakas nito is around 65 to 75 kilometers per hour base po sa pinakahuling track ng Pag-asa. So yung effect po nito, for sure hindi pa nararamdaman, no, base po dun sa ating latest animation. So we're giving our public po the time, ngayong araw na po, para po maghanda at mag-reinforce ng bahay para po dun sa mararamdaman natin na malakas na hangin at malakas po na mga pag-ulan.
pagdating naman po sa mga pag-ulan, yung concentration po ng malalakas sa ulan natin over the weekend po talaga. No? So itong nakikita po natin ng mga lugar na maapektuhan po within the next 24 hours ay magliliin towards starting tomorrow morning hanggang sa tanghali. Itong mga lugar, kagaya ng Catanduanes, Albay, Sorsogon, Masbate, at dito rin po sa may Northern Samar, Samar and Eastern Samar, posible hanggang 100 millimeters or by tomorrow, meron po tayong mga kalat-kalat na mga minsang malalakas na mga pag-ulan. At yan po yung nagdudulot ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. And we're also considering na nagkaroon ng mga pag-ulan dito sa mga lugar na ito from the past few days dahil sa easterlies. Pagsapit naman po bukas ng tanghali hanggang hanggang Sunday ng tanghali, ito yung time kung saan malapit na nga dito sa may area po ng Quezon, Aurora, itong si Bagyong Ramil. Maraming lugar ang posible magkaroon ng hanggang 200 millimeters sa dami ng ulan. Isabela, Aurora, Quezon, Camarines Norte, Camarines Sur, and Catanduanes. Posible magkaroon ng enhanced rainfall dun sa mga lugar na nasa bulubundukin po. No? Meron tayong mga bulubundukin ng Sierra Madre, posibleng mas mataas pa sa 200 millimeters yung dami ng ulan. Plus, other areas pa dito sa may Cagayan Valley, sa may southern portion of Cordillera Region, merong 500 to 100 millimeters sa dami ng ulan. Simula yan bukas ng tanghali. Gayun din sa Nueva Ecija, Bulacan, Rizal, Laguna, Marinduque, Albay, Sorsogon, Northern Samar, hanggang dito sa Metro Manila, simula po bukas ng tanghali hanggang Sunday ng tanghali, andyan yung peak na meron tayong mga light to moderate with at times heavy rains po. At pagsapit naman po ng Sunday noon hanggang sa Monday noon, ito yung time naman kung saan halos nandito na sa may Ilocos region yung bagyo at palayo na rin po dito sa may West Philippine Sea. Magkakaroon pa rin na pag-ulan simula po Sunday ng tanghali ang buong or halos buong Northern Luzon except dito sa may Batanes. Gayun din ang mga probinsya po ng Zambales, Tarlac, Nueva Ecija, and Aurora, light to moderate with at times heavy rain. So yung mga nakikita po natin lugar for itong last 3 slides po natin, posible tayong magtaas dyan ng mga heavy rainfall warnings, no, mapa red, yellow, or orange po yan. Ibig sabihin, posible pa rin itong mag-cause ng mga malawakang mga pagbaha at pagguho ng lupa po sa inyong lugar. Sa ngayon po, as of 11 in the morning, wala pa namang nakataas na gale warning, pero posible tayong magtaas ng mga gale warning po simula po mamayang gabi or bukas ng madaling araw dun sa mga lalapitan po ng bagyo, sa may eastern seaboard or eastern coast po ng Quezon at sa may eastern coast ng Samar Island. At ngayon po, meron na tayong babala agad sa storm surge or daluyong. Ibig sabihin, over this weekend, posible po ang 1 to 2 meters na taas ng daluyong dun sa mga coastal communities natin dito sa may southern Cagayan, pababa ng Isabela, Aurora, Quezon, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Sorsogon, at Northern Samar. So sa ating mga nakatira po sa mga baybayin or malapit sa baybayin, pinapayuhan na po natin na makipag-coordinate sa inyong mga local government units kung kinakailangan nga ba ng evacuation, habang papalapit pa or habang wala pa naman sa ngayon itong si Bagyong Ramil sa inyong lugar.